What's up mga kabrisan po? Early morning ride po tayo. So, ang oras po is 5:30 ng umaga. So, ayun po umaga akong gumising kasi magbabaksin po ako. Ang pagbabaksin kasi ay it's either early in the morning or late in the afternoon or gabi po para presko para po sa mga sisiw at hindi po madagdagan yung kanilang stress dahil na nga rin sa pagbaksin at syempre sa init ng panahon. So, ayun po, ang gagamitin po nating vaccine is ito po. Kasi 2 weeks old na yung mga sisiw. So, ito na po yung dapat na ibigay. And sana po ay nababasa nyo. So, medyo malabo, babasahin ko na lang po. So, this is live infectious bursal disease virus vaccine. So, ito po ay gumburo vaccine na tinatawag. So, Hepagumburo GM97. So, freeze dried tablet for oral suspension veterinary vaccine. So, and so store at syempre 2 to 8 degrees Celsius. Then, ingatang hindi matamaan ng direct sunlight. Bakit napaka-importante na mag-vaccine po tayo ng gumboro vaccine or gumboro disease vaccine? Unang-una po, ito ay dala ng, ang causative agent niya ay virus. So, ibig sabihin po, since virus po ang causative agent niya, hindi siya magagamot ng antibiotic. Ang nagagamot po or na papatay or na-eliminate ng antibiotic ay yung mga bacteria na nag-cause ng sakit. Pero pag virus po, so hindi siya magagamot ng ating mga antibiotics. Kaya dapat po, ang prevention lang talaga sa mga sakit ng mga sa poultry na dahilan is virus, magbabaksin po tayo. So, yung mga live vaccines, so pinahina lang pong mga live vaccine para po makagawa ng antibodies yung mga sisi or mga manok natin para pag sakaling tinamaan sila ng virus, may panglaban po sila. Yun po ang nangyayari o ang ginagawa kapag nagbibigay po tayo ng vaccine. At ngayon, pag-usapan natin bakit napaka-importante ng pagbabaksin ng gumboro vaccine at ano ang nangyayari kapag tinamaan ng infectious bursal disease virus ang ating mga sisi. So usually po, ang gumboro disease or infectious bursal disease ay nakaka-apekto po sa mga sisi na mayroong edad na 3 to 6 weeks old. Kaya po usually ang pagbibigay po ng vaccine is during 14 or 2 weeks old to 28 days old. Ayan po. Ngayon, ano po ba ang nangyayari kapag tinamaan ng gumboro disease virus or disease? So ito po yung pinaka-importante, dinoto po dito na kapag tinamaan po sila ng gumboro disease virus disease. So, ito po ang nangyayari. So, meron pong immunosuppression. So, lifetime immunosuppression. So, ibig sabihin po, mababa yung kanilang immune system. So, meaning, kapag mababa po yung immune system, mas madali po silang tamaan ng sakit at lalong-lalo po ng mga secondary infections katulad ng mga upper respiratory infections, E. coli, coccidiosis, yun po. At kapag po meron pong immunosuppression, ito po ang isang nangyayari, mahina po ang response or pag-produce ng antibodies galing po sa mga vaccine. Ayan. Ano pa po? At kapag tinamaan po ng gumboro virus na sakit, sunod-sunod po ang pagkamatay, then madaling kumalat, at yun po, pagkabansot, dahil nga immunosuppress sila, so nababansot po yung mga sisiw. Nandito po yung ibang mga signs, so nagkakaroon po ng biglaang o pagtatae or watery diarrhea, then so basa po yung pata ng mga sisiw, then walang ganang kumain at uminom. Then gulo-gulo po yung balahibo, yung parang hindi nila naayos. Then
laging nasa isang gilid or hindi sila gumagalaw. So, yun po yung nangyayari sa mga sisiw. Then, napaka-importante po ng timing. So, sabi ko nga po, ang pagbibigay is during 14 to 28 days. Kapag po na-omit nyo or hindi kayo nakapagbigay, na-miss niyo yung pagbigay ng vaccine, hanggang 4 weeks old lang po dapat. Beyond 4 weeks old po ng pagbibigay, pwede po kayo magbigay pero less effective na po siya. Kasi baka expose na sa virus, then yung efficacy nung vaccine is mababa na po. So ayun po, napaka-importante po yung timing ng pagbibigay ng ating Dumburo vaccine para po sa ating mga sisiw. So ayun po, ipapakita ko mamaya yung paghalo. Haluin na po natin yung ating vaccine. So tatanggalin lang po natin itong lid na to. Sana dapat sumama tong parang silver. Ayan, hindi sumama. So kailangan po natin ng pangtanggal. So, kung ginagamit ko po is long nose. And kung bibili po kayo ng vaccine, hanap po kayo sa mga farm station, marami po yan. So ayun po, nabuksan natin din ito. Bubuksan po natin, tatanggalin yung rubber. Ayan. Then, pag nabuksan na po, kulin natin yung diluent, kulay blue po yan. Yan. Yung takip niya, mamaya kasi pag hinalo natin, lalagay ito para ma-shake siya. Then, ito, tatanggalin po natin yung dropper. Ito na po yung gagamitin natin pang patak sa bibig ng ating mga sisiw. At ito po ay 1,000 dose. So, ibig sabihin, pwede po natin siyang, kasi container lang naman yung sisiw, ano lang po yun, nasa kulang-kulang 40 plus. So, i-overdose natin kasi pwede naman po. Ayan. Tapos po, pag nabuksan na po yung diluent, tapos ito, lagyan po natin ng kaunti lang para matunaw siya or ma-dissolve. Putakan po natin ng kaunti lang. Kasi automatic naman po yan. Pag nalagayan nyo siya ng vaccine or ng diluent pala, kusya siyang matutunaw. So, kung makikita nyo po, natutunaw na na-dissolve na yung ating yan. Then, takpan po natin itong takip niya. And halu-haluin po natin para ayun, matunaw po. Pag nakita nyo pong totaling tunaw na, ilalagay na lang po dun sa may diluent, then haluin ulit. And may nakikita pa akong mga bilog. Ayan, so tunaw na po. Buksan natin ulit yung ating itong diluent. Then salin na po natin dito sa ating diluent kasi ito yung gagamitin natin pang vaccine. Ayan, para sigurado lang po, salin na natin ulit para matanggal yung tira-tira. Then balik natin dito sa container ng diluent. Then ito mamaya po, yung mga sobra nito ay susunugin po natin. Ayan, yung dropper, then yung takip po nung ating diluent para po mahalo natin siya ng walang tapon. Ayan. Shake lang po natin ng mga ilang beses para po mahalo siya masyado. And pag goods na po, pwede nang gamitin pang vaccine. Ayan. Yan na po yung nahalo nating Hipragumburo GM97 na live vaccine. Then lagay po natin sa may yellow. Then goods na po yan. Gagamitin na po natin.